everyone, my name is Ray and I'm from Team Girls. Andito po ako sa inyo sa harapan para mag-share sa inyo ng word of God na pwedeng makatulong sa inyo na pag sumuko and mag-motivate sa inyo na huwag matakot na harapin yung mga problema na dumarating sa atin ngayon. So yung verse na share ko po sa inyo is Romans 15 verse 13. The God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope, to the power of the Holy Ghost. So sabi po dyan na si Lord na ang bahala sa'yo. Pupunan ka na ng buong kagalakan at kapayapaan sa paniniwala upang mapuno ko sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit. So, sinasabi po dyan na if magtitiwala ka kay Lord and if hindi ka mawawala ng pag-asa or mas palatatagin mo pa yung faith mo kay Lord, hindi ka naman na kailangan mangamba na harapin ng mga problema mo, like problema ng bansa natin ngayon and all of kahit sa buong mundo meron yan. And if magtitiwala ka sa kanya, hindi mo na kailangan na mangamba na harapin yung mga problema ngayon na nangyayari sa buhay mo or tahakin yung mga bagay na kailangan mong gawin, kasi kasama mo sa Lord. Siya yung lagi nandyan sa'yo through ups and downs na pwedeng makatulong sa inyo dahil si Lord lang naman po yung nag-iisa na mas makapangyarihan sa lahat and mas kaya kang tulungan sa mga problema na kinakaharap natin ngayon. So if magtitiwala tayo sa Kanya, hindi mo na kailangan mangamba dahil si Lord na yung andyan and siya na yung taong kailangan na and yung kailangan mo and kailangan mo and mas makakatulong pa sa'yo. So mas lalo pa nating pagtagin yung faith natin kay Lord and wag natin kakalimutan siya dahil siya lang yung makakatulong sa atin. So mas lalo po natin pagtagin yung faith natin and hope. Stay on fire, keep praying, and pray lang po tayo ng pray para mawala na rin po yung mga problema natin and kapit lang po kay Lord and siya lang po yung pwedeng makatulong sa inyo. Keep safe everyone. Gandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Aki Yuan. 144, leader po ng YH sa Caloocan. Under po sa network ng Living for Christ. Andito po ako ngayon para i-encourage and i-motivate po kayo. So, sabi po sa Matthew chapter 21 verse 22, ang mangingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. Ano po, ang ganda po ng verse na to. Kasi totoo po siya. Totoo pong kapag nanalangin po kayo, tapos naniwala po kayo na meron pong Lord, alam niyo po, matatanggap niyo po yung panalangin ngayon. Kasi alam niyo po, sa panahon ngayon, kahit na po, mahirap po kami. Yung araw-araw na kailangan po namin, napoprovide po yun. Hindi po namin alam kung bakit po. Kahit po yung mama ko po, nagugulat na lang po siya kasi may mga blessing po na dumadating po sa amin, yung mga kapitbahay po namin, biglang kakatok po sa amin, may dala-dala pong pangkain, bibigyan po kami. Kaya po, alam niyo po yung nakaka-bless lang kasi alam mo po yun, hindi ka pinapabayaan ng Lord kahit na ano pang nagagawa mo na mali sa Kanya, kasalanan, kahit na kasalanan kang tao, hindi ka niya pinapabayaan. So ayun po, manalangin lang po tayo ng manalangin, lalo na po sa panahon ngayon. Mas kailangan natin ng Lord sa buhay natin upang tayo maging ligtas at tayo ay maging matatag sa buhay natin sa panahon ngayon. Lahat naman po ng nangyayari ngayon, may rason po kung bakit po nangyayari ngayon yung mga ganitong sitwasyon. Wala naman pong mawawala sa atin kung maniniwala po tayo sa Kanya at sasampalataya po tayo kay Lord. Mas sa panahon ngayon, mas lalo pa natin kailangan si Lord sa buhay natin. Diba po? Basta't yung buhay natin sa Kanya, yung puso natin, lalo po natin tindihan yung pananampalataya natin sa Kanya. Hindi niya tayo papabayaan. Pinapakinggan niya lang po lahat ng dasal natin. Pinapakinggan niya po yung lahat.
At lahat po ng dasal natin, bibigay niya po sa atin yun. Basta dasal natin, napakinggan niya po yung lahat. At lahat po ng dasal natin, bibigay niya po sa atin yun. Basta't magtiwala po tayo sa Kanya at matuto po tayo maghintay. May mga negative pong pumapasok sa utak natin, may mga negatibo pong mga sinasabi mo, pero kapag ka nagtiwala ka kay Lord, alam mo lahat ng mga problema mo, mga nangyayari sa iyo. Lahat yan, maniwala ka, lahat yan mawawala. Hindi mo iintindihin yan kapag ka mayroon kang Lord sa puso mo. At kapag ka yung sa isip mo, pag yung mga pumapalo sa isip mo, kapag si Lord lang yung iniisip mo, hindi mo na pa problemahin yan. Hindi ka matatakot. Kasi meron kang Lord na iniisip mo na, ay kapag ka na kay Lord tayo, lahat tayo ligtas. Hindi niya tayo papabayaan kasi kapit tayo sa malakas eh. Napakalakas ni Lord. Walang makakatalo na kahit sino man. Basta si Lord. Basta't kumapit ka sa malakas, hindi ka matatalo ng kahit na ano. Hindi ka tutumba ng kahit na malakas na bagyo, kahit na malakas na alon ng dagat. Basta mayroon kang Lord na I'm not there, duh. hinahawakan, na sinasandalan. Hindi ka matatalo ng kahit na sino man. Diba? Basta magdasal ka lang ng magdasal. Lahat ng dasal mo, diringgin ni Lord. Huwag ka lang mawawala ng pag-asa sa buhay mo. Mahal na mahal ka ni Lord. Hindi mo man siya nakikita. Mararamdaman mo yung pagmamahal niya kapag naniwala ka sa Kanya. So, yun lang po. Maraming salamat po. Sana po na ano ko po kayo, ma-motivate po kayo, ma-encourage. Laban lang po. Lahat ng nangyayari ngayon, malalampasan din natin ito. Basta tiwala lang tayo kay Lord. At magdasal po tayong lahat para sa kaligtasan ng bawat isa. God bless po sa inyo. Keep safe everyone. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Gracia Alexander Dugang, 144 leader ng YHC Caloocan. So, may isi-share lang po ako sa inyong verse na alam ko naman ho na naririnig yun na to, pero gusto ko lang po i-remind sa inyo. Sa Matthew chapter 21 verse 22 sabi dito, "And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith." So, napakaganda talaga. Alam mo yung napapanahon siya ngayon kasi syempre ngayon, alam naman natin lahat na umaharap tayo sa krisis. Hindi lang dalawang tao, hindi lang isa, hindi lang grupo, kundi buong mundo. Buong mundo po to. So, alam mo yon, may time talaga na bibigyan tayo ng pagsubok ng Lord para i-test kung hanggang saan tayo magiging matatag, kung hanggang saan yung pananampalataya natin sa Kanya. Pero lagi natin titignan yung magandang side ng mga nangyayari. Kagaya ngayon, may COVID-19, may pandemic, naka-lockdown tayo, hindi tayo pwedeng lumabas. So, unang matetest dito is yung pagsunod natin. Kung susunod ba tayo sa gobyerno o yung gusto nating masunod na gagala ka dyan, ganun. And alam mo yun, binigyan tayo ng freedom ng Lord para makausap siya. Every time, anytime, everywhere, sa bahay mo. Binigyan tayo ng Lord ng pagkakataon na mas maging close sa Kanya. And sana wag nating hayaan na hindi mo mapagdasal yung buong bansa. Kasi ang haba na ng araw, sa haba ng araw na yun, sana naipagdasal natin na maging maayos yung buong mundo. Pero hindi lang siya dapat dasal na, Lord, ganito ganyan. Dapat yung dasal natin, samahan natin ng faith.
Kasi sabi nga na, laging sinasabi ni Dad na, faith without action is dead. So, kailangan natin manalig sa Lord, kailangan natin magbasa ng Bible, kailangan natin mag-pray sa Kanya, and alam mo yun, kailangan natin sumunod sa mga nakakataas kasi sila yung mas nakakaalam kung ano yung dapat natin gawin. So, madami naman pong pwedeng gawin sa bahay, diba? Ang dami-dami po natin pwedeng gawin. So, huwag natin sayangin yung bawat minuto ng oras natin sa pag-cellphone lang, diba? Kailangan gawin mo pa rin godly yung buhay mo. Kagaya nito, social media, sobrang, alam mo yun, dati kasi parang ang social media parang salot sa atin. Pero ngayon ho, nagagamit natin siya para i-share yung word ng Lord at i-motivate yung ibang tao. So, napaka-bless natin kasi nasa generation tayo which is magagawa natin lahat ng gusto natin gawin. May papahayag natin lahat ng gusto natin ipahayag. And ako po naniniwala pa rin ako na darating yung araw na magiging ayos lahat, na darating yung araw na sabay-sabay ulit tayong praise and worship sa Panginoon, sabay-sabay tayong makikinig ng word niya. Parang sobrang sarap na parang napagtagumpay yun ho natin itong crisis na to. Gusto ko lang din i-share na sobra akong humahanga sa mga tao na handang magbuwis ng buhay, handang isama ang Diyos sa kanilang lakbayin. Kasi syempre hindi naman ho madaling maging isang frontliner. Pero sa tulong ng Panginoon, nagiging madali siya kasi alam mo yun, wala namang mahirap. Basta alam mo kasama mo yung Lord sa gagawin mo. Niniwala po ako at alam ko po na hindi pa huli yung lahat para magsisi tayo sa mga kasalanan natin. Alam ko na binibigyan tayo ng chance ng Lord everyday na alam ko itong anak ko na to, pagising nito, magpupray to sa akin. Alam ko na darating yung araw, itong anak ko na to ay magiging servant din. Alam mo yun, parang sobrang blessed natin. Kasi hindi niya pa rin tayo pinapabayaan. Isipin mo, di ba, walang trabaho yung mga parents natin, wala tayong magawa kasi kailangan natin magstay sa bahay. Pero alam mo yun, sobrang amazing ng Lord kasi never na tayong hinayaang magutom. May mga tao na magbibigay sa atin ng tulong, may mga tao na handang bigay sa atin yung yaman nila para makakain tayo. Sobrang blessed. Alam ko na may ginagawang way si Lord para hindi tayo magutom, para hindi tayo mapabayaan. Sobrang galing nun. Sobrang galing nun, Lord, kasi hindi niya tayo hinahayaan kahit ganito tayo makasalanan. Kaya alam ko na hindi pa huli yung lahat. Alam ko na darating yung araw na magkakaisa tayong mga Pilipino. Magkakaisa tayo hindi lang dahil sa kailangan, kundi dahil gusto natin. And alam ko na malalagpasan din ho natin to sa tulong ng Diyos. Alam po natin yan, in Jesus' name, malalagpasan po natin to. And wala namang pong imposible. Basta sabi nga sa verse, diba? Walang imposible sa taong nagdadasal at may pananampalataya sa Kanya. Lahat ng ipagdarasal ho natin, kailangan po taos sa puso. Kailangan yung idadasal natin. At sana po yung idadasal natin is hindi lang para sa atin, kundi para sa buong mundo. I'm encouraging you guys to pray and pray and pray. Huwag po tayong mapagod na magdasal kasi ito lang yung magagawa natin. Kasi alam naman natin na wala tayong pera, di ba? Wala naman tayong ganun kalaking pera para mag-donate. Wala rin naman tayong kakayahan na magbigay ng mga donations. Pero alam ko po na malaking bagay yung magdasal po tayo para sa ating mga frontliners, magdasal po tayo para sa ating mga COVID patients, magdasal tayo para sa mundo. Alam ko na walang imposible sa prayer, basta naniniwala tayo na mapagtatagumpayan natin to. And bago po ako mag-end, may gusto lang po akong i-share sa inyo. And alam ko itong napaka magandang maibabahagi ko. Jesus loves you guys. Alam ko na never tayong iiwan ng Lord, lalong-lalo na kailangan natin siya ngayon. Never tayong pababayaan ng Lord na magutom. Alam ko yan at niniwala ko. Sa lagi tayong magdasal at maniwala